Punto Asintado. Punto Asintado. Ay, magandang Biyernes ng umaga mga kapatid. At 19 ng Mayo 2017. Ika nga nila sa Ilocos, naimbag nga bigat yo amin. Sa Bicol Region, marhay na aga, mga tugang. Mayapayabak kabalen sa mga tiga Pampanga, Central Luzon. Mayong aga mga Ilonggo, mayong buntag mga Cebuano, madayon adlaw mga taga Davao. Assalamualaikum sa mga taga Mindanao, mga kapatid natin Muslim. Of course, buenos dias sa mga taga Basilan, Zamboanga, Tawi-Tawi. And good morning sa lahat po ng mga kababayan natin sa Mandako kayo naroroon. Yung mga papasok sa kanilang mga trabaho, lulan po ng iba't ibang uri ng sasakyan. Welcome and good morning sa mga super na ito. Ay, konting ingat ha. Hindi lang buhay ninyo ang hawak ninyo, pati yung mga kababayan natin, yung mga pasahero ninyo. So, ingat-ingat. Anyway, mga kapatid, magandang umaga din po. Siyempre, yung mga nasa opisina na, welcome and good morning. Yung mga nasa trabaho na. At siyempre, last but not the least, yung mga kababayan natin na nasa overseas na nakatutok sa atin. At gayon din yung mga nasa probinsya, napapanood tayo live through the internet, through Facebook, dito po sa Erwin Tulfo Facebook page po natin. Maraming salamat sa walang sawa pong pagtutok ninyo. Prince Open Arms, thank you for sharing this video sa mga kababayan natin. Anyway, mga kapatid, ngayong araw, bago ko makalimutan, dito nyo po unang narinig, yung mga balitang nasa mga pahayagan na ngayon, yung mga balita kagabi sa mga telebisyon, sa mga radyo ngayong umaga, patungkol po dito sa pagtanggi po ng palasyo ng ni Manong Digong Duterte doon sa 250 million euros na aid, na ayuda mula sa European country or countries. Tinanggihan ni Manong Digong. Ay ngayon pa lamang po lumalabas sa mga pahayagan at sa mga telebisyon kagabi. Pero una po ninyong narinig dito sa atin yan, sa ating programa dito sa Punto Asintado kaninang kahapon ng umaga. So nauna po kayo sa balita, nauna po kayo sa mga dyaryo, radyo at telebisyon. Anyway, mga kapatid, tinanggihan na nga po ni Manong Digong yan at sinabi ni Manong Digong maraming salamat dahil may kaakibat kasi ng mga kondisyon. Anong klaseng ayuda yon? Parang ayuda, oo, bibigyan ka ng tulong ayuda, pero may mga kondisyon. Ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Na hindi naman po kaaya-aya at angkop sa pulisiya ng administrasyong ito. Ano ba yung mga kaakibat na request nila? Parang ito, bibigyan kita ng tinapay, pero gawin mo muna ito, sundin mo ito nga sasabihin namin. May ayuda bang ganon, Kung may nagpapalimos sa'yo, sabihin na lang natin na mamalimos tayo, ay kailangan mo munang sumayaw, kailangan mo munang magkamot ng puwet. Parang ganon ho mga kapatid Parang ala namang dignidad. Pulubi ho tayo, nanghihingi po tayo, tumatanggap tayo ng ayuda, ng donasyon, kung ano man yan, dahil mahirap po tayong bansa. Pero not to the extent na parang batuk-batukan ka dala dyan. Halika nga rito, bigyan ito yung 10 piso, batukan kita. Sige po, batukan nyo ako. O ito yung 250 million pero sipain ko yung puwet mo. Parang ganun ho malaking kwarta mga kapatid, pero wag naman ho ganun. Tayo ho mga Pilipino, tayo ho ay matiisin, nandoon na tayo. Pero meron din ho tayo namang dignidad, na pinangangalagaan, This time around, sinasabi natin, beggars can't be choosers. Tama ho yun, Namamalimos ka na lang, bakit marami ka pang satsat, marami ka. Pero kung dignidad mo naman, ang nakataya rito, magdaking mo bibigyan ka ng pera mga kapatid, pero babatok-batukan ka, papakialaman yung buhay mo. Anong klase naman ho yun?
tatanggapin mo ba? Ha? Ganun lang ho yun eh. Common sense will tell you, bibigyan ka ng pera pero papakialaman ng pamilya mo. Papakialaman yung misis mo, yung asawa mo, mga anak mo. Papakialaman ng ibang tao. Abay, di syempre hindi ka papayag, mga kapatid. Pero iba po ang pananaw na naman ng mga miyembro po ng Liberal Party dyan sa Senado. Iba po ang pananaw ng mga dilawan dyan sa Senado, ang ating mga mambabatas. Como ang sinasabi po nila, nako, nitong mga mambabatas natin, ito na nga yung sinasabi ko, okay lang ho yung maging oposisyon ka at kontra ka sa mga panukala ng gobyerno, mga trabaho ng gobyerno, pero dapat ho isaalang-alang din natin, ano ba, tama ba itong ginagawa? Dahil ang sabi po ni Senador Bam Aquino kahapon, nung pumutok na nga itong kwento, siguro dahil sa atin dito, pinaputok natin yung kahapon, ang sabi po ni Senador Bam Aquino, mga kapatid, dapat daw ay transparent, dapat transparent at malinaw ang Duterte administration, at dapat ay independent, administration, transparent at malinaw ang Duterte administration sa independent foreign policy nito. Hindi raw yung kung ano-anong mga ginagawa raw ng yun ho ang sinasabi ng ni Senador Bam Aquino. Oy Edson, ano ba nangyayari dito sa kuha naman natin? Ayaw naman gumana. Wala ako nababasa ngayon. Sabi naman po ni Senadora Risa Ontiveros, confusing at alarming daw ang hakbang ng Duterte administration sa pagtanggi ng 250 million na euro. Saan si Edson? Oo, ay naman gawa. Wala naman ako mabasang mga reaction ng mga kababayan natin. Oo. Ay, diferensya na naman. Ayusin na. Hindi, ito yun. Aba nangyayari dyan? Bumaba, sir. Mawawala ulit. Ito na lang, sir. Hindi, ito. Di ba may ginagawa ka dyan para parang i-refresh? Sige po. Anyway, mga kapatid, ang sabi naman po ni Senador Antonio Trillanes, ito na naman si Senador Trillanes, reckless, arrogante, very hateful itong si Duterte. Dapat niya raw magpasalamat pa siya sa mga ayuda na ibinibigay ng ibang bansa sa ating bayan. Por Diyos, por Santo naman, Senador. Ultimong batang paslit naman siguro maintindihan kung bakit, sir. Bakit mo naman hindi tatanggihan 250? Malaki yung pera, oo, naroon na ho tayo. Pero may kaakibat po kasi, sir. Ayuda may kaakibat. Tayo po ba, pag may mga sinalantang bagyo, tayo po ay pag nag-donate tayo ng pera, mga pagkain, mga gamot, mga damit sa mga nasalantang kababayan natin ng bagyo, meron ba tayong kondisyon sa kanila? Dapat inumin mo itong tubig pag nauuhaw ka na lang. O dapat ayusin ninyo ang pamumuhay ninyo dyan. Dapat ganito, kesyo ganon. Wala di ho ba? Ang ayuda po, mga kapatid, is ayuda. Walang kaakibat. Dapat, kung ayuda yan, sasabihin mo kung anong intensyon yan. Ang ayuda na ito ay gamitin mo sa pagninegosyo o pagpapatayo ng mga bahay ng kababayan mo. Yun ang tama. Okay, may kaakibat na mga kondisyon. Itong ayuda na ito, basta ang gusto namin, ito yung baon ng mga anak mo, pag-aral. Parang yung 4Ps, mga kapatid. Bibigyan ka namin ng ganito, siguraduhin mo na, ipa-check up yung mga anak mo, oo. Hindi yung pangingialam yon. Iyon ho ay sinasabi ng gobyerno natin na mga kondisyon para sa ayuda na yon. Pero itong sa European Union, mga kapatid, nabanggit ko na kahapon, ang kondisyon nila, itigil nyo na yung drug war ninyo, at number 2, pakawalan ninyo si Laila de Lima. Anong klase naman ho yun, Sus Maria Jose? Tama ho ba naman yun? Yun ho talagang direktamenteng pangingialam na sa ating bayan ng ibang bansa. Ano na lang ho ang itsura natin yan?
nasanay kasi ho tayo na baw ng baw, lalo na sa Pinoy administration, kaya Benigno Aquino III na kulang nilang kutus-kutusan tayo ng ibang bansa, ng Amerika, ng European Union, sipain ang wetbacks natin at pagtawanan, pero okay lang sa atin, ha? Itong sa gobyerno ngayon, hindi uubra, ha? Ay ang sinasabi ng gobyerno, kung gusto ninyong tumulong, tumulong kayo, ha? Huwag na yung meron kayong kaakibat na mga preconditions, ha? O mga kondisyones na hindi naman talaga saklaw ng ayuda na yon. Mga okay lang ho, magbigay ka ng kondisyon. O itong pera na ito, Duterte, ito ay paggawa mo ng bahay ng mga mahihirap. O itong pera na ito, developmental ito, paggawa mo ng mga infrastruktura. Hindi po eh. Hindi ganun ang kondisyon eh. Ito, ang pera na ito, bibigay namin, pero itigil mo na yung war on drugs mo. Number 2, pakawalan mo si Laila de Lima. Paano mo naman tatanggapin yan? Sige nga, di ang magkakasala niya, pag tinanggap, mananagot pa ang Duterte sa taong bayan, sa mga bumoto sa kanya. Dahil hindi yan ang gusto ng taong bayan. Sus Mario Joseph naman. Yan po ang pag-uusapan natin dito sa shortened period natin. 7:30 tayo ng umaga hanggang 9 o'clock dahil po sa PBA mamayang gabi. Tsaka nga pala, mamaya-maya din ho meron po tayong itanong mo sa Delubhasa, pero mamaya na ho yan sa ating pagbabalik. Magbe-break lang ho tayo, sandali-sandali lamang po mga kapatid. Promise. Ano nangyari dyan? Ano sir, okay naman yung live nyo sir, malinaw naman sir. Yung alam ko, yung parang yung dati sir, di makita yung comment. Lagay ko na lang ulit yung cellphone ko sir. Para po ako nabasa. Can see. Fixing Yan, inano ko na sir. problems. Minessage ko na sila. Ayan sir, yung mga comment. Live, ito sir, live naman to. Okay. Ayan, please mababasa nyo sir. Team Kapitan, kayang-kaya. Sipag at sikap kasama ang sarap at Okay. ng Team Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. Exactly, NG Sanchez. Conditional health. Ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag Exactly. magsulat kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay. Kailangan may kondisyon. Para sa impormasyon, ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang Rule of law. Anong rule of law dahil kung sino ka man? You wanna discuss with me rule of law? I forgot your name. I didn't see. Game responsibly. Do not change the issue. What is the issue here? Come on, show up your face. Type again. I wanna read your comment. All right. It's common sense, dude or dudette. Kung sino ka man, come on, show up your face. All right. Kung ikaw ay dilawan, I'm willing to discuss with you. Go discuss it with me. All right. And I am ready to argue with you and having a healthy discussion. Kung ikaw ay dilawan na sinasabi mo na wag mong ibahin ang topic, Erwin, it's not dilima. Bullshit ka. Sasabihin mo sa akin na wag kong ibahin ang issue. Tanggapin natin ang ayuda. Sige nga, ikaw kunwari bibigyan kita ng bibigyan kita ng pera. Bigyan kita ng 10,000. Pero sabihin ko, papakialaman ko, oy pare, oy mare, ganito gawin mo, ayusin mo yung mga anak mo, disiplinahin mo. Ayuda ba yun? Will you accept? You tell me, will you accept? Salita ka ng salita eh. Salita kayo ng salita. Will you accept that? Or sasabihin yung mister mo, hindi marunong magdamit, baduy. Pwede bang tatanggapin mo ang ayuda? Sige po, ipatay gutom ka, leche ka. Makapal ang mukha mo. 7:48 ng umaga. Alam nyo mga kapatid, talaga dito sa trabaho namin, and because of the social media, nababasa mo lahat ng mga reaksyon dito ng mga kababayan natin. It's okay, alright. Meron pong sumagot dito at nagpadala ng mensahe sa akin ngayon lang. Ang sinasabing, Mr. Tulfo, wag mong ibahin ang issue. Hindi si Dilima ang problema dyan. Alam mo, sir or ma'am, hindi ko lang nabasa ang pangalan niya eh. Kung I know you're watching right now. Listen to yourself. Basahin mo po bago ka magsatsat dahil ang puso mo siguro idilawan at ang isipan mo. Pero think,
Okay lang ho ba yun? I will give you an example. I will cite an example. Alright? Bibigyan kita. For example, ako, ha? Okay. Wala lang. Tulungan lang kita. Bibigyan kita ng 10,000. Ito yung 10,000, ha? Pero sasabihin ko, oy, pero maglinis-linis naman kayo dyan sa bahay ninyo. Pakisabihan naman si mister mo na maligo, ha? Yung mga anak mo, mga baduy ko manamit, pakisabihan mo naman. Tatanggapin mo ba yung pera? Ha? Kung patay gutom ka, yes. Kung makapalang mukha mo, napapakialaman ng pamilya mo, o sasabihin, hindi mo na didisiplina ang mga anak mo. Ha? Wala kang disiplina sa mga bata. Sasabihin mo lang, opo. Sige po, didisiplinahin ko. Abi na po yung 10,000. Okay po, okay. That's bull. Saan po yung dignidad mo? Ha? Pinapakialaman na baka hindi mo nalalaman, kulang ka sa basa, magbasa ka ng maayos, basahin mo yung dyaryo ngayong umaga, sana pinakinggan mo yung TV, hindi yung kwento lang ng katabi mo na dilawan din. The point is, yung ayuda na yon may kaakibat na kondisyones, sir o ma'am. Kung sino ka man nag-text sa akin, hindi ko nabasa yung pangalan mo. May kondisyones siya. Ang kondisyon po para maibigay yung 250 million euros na yon, ha? Larry, okay, Larry, kung Mr. Larry. Ang kondisyones po ay sinasabi nila itigil na ang war on drugs ni Duterte. Okay. Pangalawang kondisyon, pakawalan si Dilima. Tignan mo naman kondisyon yan, boss. Ha? Tignan mo naman, look at that condition. Wala na pong iniwan niya. Sa pamilya mo, may disiplina ka na anak mo na suwail. O, bibigyan kita ng pera, pero wag mo na, hayaan mo na yung anak mo na matigas na ulo. Hayaan mo na yung anak mo na basagulero dyan, na tambay. Hayaan mo na, pero itong 10,000, okay lang ba sa'yo? Ha? Kung ikaw, sanay ka sa iyong pamilya, ikaw at ang pamilya mo sanay sa gano'n, medyo makapalang mukha, ha? At saka walang dignidad, tanggap ng tanggap. Ako ho, at saka siguro ilang milyong Pilipino natin, may natitira pang dignidad sa puso, ha? Hindi yung bibigyan ka, pagkatapos babatukan ka, okay lang po, batukan niyo pa ako, ha? Okay lang po, sipain niyo pa ako sa likod, ha? Kami ho, meron, Larry. We still have dignity, ha? At ang dignidad po ay hindi nabibili, ha? Hindi ka siguro naturuan ng magulang mo ng tama. Kasi yung iyong pananaw ay dilaw na talaga, parang may hepatitis. 7:51 ng umaga, Larry Llagas. Don't know kung totoo yung pangalan na yan. Baka Pequendo siguro yan. Mr. Llagas, you know, may dignidad po ako. May dignidad si Duterte. Ha? May dignidad po ang bumoto kay Manong Digong Duterte. They have dignity. Tatanggapin mo, ayos sasabihin mo na hindi ang issue si Dilima, hindi ang issue. Sus Mariosep. Look, bago ka magsalita, kaya nga nilagay ng Diyos yung utak sa taas ng bunganga natin, para i-process muna natin at saka ilabas. Pag nailabas na natin, tsaka natin tayo kumilos. Hindi yung ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw dyan, Larry Llagas, sasabihin mo okay lang, okay lang ang mga kondisyon. Bakit hindi niya tinanggap? Talaga, bakit mo tatanggapin? Pangingialam, ha? Ang stand ng gobyerno natin ngayon, independent foreign policy. Naintindihan mo ba yun, Mr. Llagas? Independent foreign policy. Ibig sabihin, ayaw ng gobyerno na pakialaman tayo because nasanay tayo, o ikaw ay dilawan, I'm sure, Mr. Larry, huwag ko nang gamitin ang apelido, baka sumikat ka pa. Mang Larry, kung ikaw ay dilawan, sanay kang batuk-batukan, ikaw at saka si Pinoy, okay lang yon. Kami hindi, may dignidad kami. Ha? Kahit na mahirap po kami, meron pa rin kaming dignidad at meron kaming manipis yung mukha namin. Hindi katulad mo na, sige tanggapin natin, okay lang yung mga kondisyon. Bull, nasanay ka kasi sa panahon ninyo ni Pinoy na okay lang turuan, pagsabi-sabihan ka, pagalit-pagalitan ka ng ibang bansa. Akalain mo, wala pang iniwan niya na tatay ka, tapos yung kapitbahay mo, halika nga, paluin yung anak mo, wala kang magawa dahil binibigyan ka ng pera ng kapitbahay mo na yon. O yung anak mo na babae, pipingutin na lang bigla
dahil naglalaro sa kalsada? Wala kang magawa dahil binibigyan ka ng pera? O, saan yung dignidad mo dyan? Sige nga. Ay, Mr. Larry, kung sanay ka sa tanggap ng tanggap, di baling na batok-batukan ka, sipa-sipain ka, eh okay lang sa'yo. Sa amin, hindi. Ako at ang 16 na milyong Pilipino, hindi ho papayag sa ganun. 7:54 ng umaga, isa pa ho, dito sa ating... sayang lang yung oras ko, sumikat pa itong buwan na ito. Oo nga. Sumikat na itong ogag na ito. Biglang, naku po, eh. Anyway, 7:54, dito ho muna tayo sa ika nga. Itanong mo sa dalubhasa. IMSD, itanong mo sa dalubhasa. Dear Sir Erwin, ako po ay isang housewife, 30 years old at may 3 anak na maliliit pa. Ang mga edad ay 10, 7 at 3. Di ko po alam ang aking gagawin dahil sawang-sawa na po ako. Pagod na sa pambababae ng aking mister. My goodness! Araw-araw akong sinisisi ng aking mga magulang at kamag-anakan kung bakit daw ito ang aking pinakasalan. Kahit na sinabi na raw nilang babaero ito. Pero Sir Erwin, hindi naman po kami pinababayaan ng aking mister. Kompleto po ang kanyang sweldo. In short, hindi naman po kami kinakapos. Bagkus ay nakakapag-aral pang aking mga anak sa private school. Yun nga lang, yung bunganga ng aking mga magulang at kamag-anak ay naririnig ko at ako ang sinisisi. Maging ang mga kaibigan ko sa kolehiyo noon ay pinagtatawanan ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Tapusin ko na ba itong relasyon na ito at hiwalayan na siya? At kunin ko ang mga bata? O hayaan ko na lamang dahil kompleto naman ang sustento niya sa amin at umuwi naman siya sa bahay araw-araw. At may bonding time pa kami pag weekend. Yun nga lang, masakit na makita na may mga lipstick ang kanyang mga damit. My goodness! Yun ang problema. May chikinini pa ang kanyang mga liig kung minsan. My goodness! At amoy pabango ng babae pag uwi. Maging ang kotse namin ay may mga buhok ng babae na mahaba. Hindi naman po mahaba ang buhok ko. Minsan pa nakita kong may isang pakete ng hindi pa gamit na sanitary napkin sa kotse namin. Hindi naman yun ang sanitary napkin ko. Meron ding pagkakataon, sir, na may mga resibo ng motel sa kanyang kotse. At kapag kinumpronta ko naman siya, panay ang sabi niya na ito ay bahagi ng kanyang trabaho bilang salesman ng mga gamot. Kinakausap niya lang daw ang mga kliyente sa mga motel na yon. At yung mga pabango na naamoy ko raw ay mga pagbeso-beso ng kanyang mga kliyente. Sir, naguguluhan po ako. Ano po ang aking gagawin? Lubos na gumagalang lonely wife. Dels Cabardo, easy, Dels, easy. Malupit ang payo ni Dels Cabardo. Putulin si Junjun. Dels, wag naman, easy, Dels. Si Carlo naman, napamura. Si Sbam, Ihidyo, patay tayo dyan. Yung mga nagre-react na mga patay tayo dyan, yari. Ito yung mga may experience siguro. 7:57 ng umaga, mga kapatid. Well, Ma'am Lonely Wife, mamaya ho, kukuha ho tayo ng eksperto. Mahirap po magsalita kasi ako po ilalaki, siyempre. Magkaiba po tayo ng pananaw, baka iba rin po ang pananaw ng mga kababaihan. Kasi pag sa side po na medyo liberated yung babae, sasabihin, magtrabaho ka, iwan mo na yan, dalhin mo, maging single mom ka. Pero hindi po madali ho yung ganun, mga ma'am. May 3 po ito eh. It is not just one. Ayun nga lang, meron na ho tayong batas, yung family code ho natin na pwede mong kasuhan si Mr. Abandonment pag hindi niya sinustentuhan, IB, di ba? Pwede mong kasuhan ng abandonment. Alam, may batas tayo dyan ngayon sa bagong family code. Samot-sari po ang reaksyon. Masyadong malikot si Junjun, sabi ni Robic.
Delia Ryan, good morning. Good morning, Ense. Subam. Ayun. Idol, ako ganun dati. Kaya iniwanan ko na. Yari. Really? Sabi naman ni Michael, ay, bawian mo, manlalaki ka rin. Easy. How can you fix a problem by creating another problem? It will not resolve, ika nga. Easy lang, easy mga kapatid. Relax, relax ha. Samot-sari eh. Pag lalaki ang tinanong mo, iba po. Pag mga babae, iba rin. Ang mga babae, medyo layasan mo. Yung mga liberated. Pero yung mga conservative, teka muna, iba ho yung mga isipin ng mga bata. Sabi ng mga ika nga, yung mga masyadong conservative naman ng mga kababaihan. But anyway, mga kapatid, yan po ang ating papayuhan mamaya. I-ready po at ihanda. Babasahin po natin yung inyong mga payo. Ihanda ang inyong mga payo. Ay syempre kukuha po tayo ng relationship expert po mga kapatid. And let us help lonely wife what to do. Dahil sa ngayon naguguluhan na ho siya talaga. But kung tutuusin na kompleto naman daw yung sweldo. Kung sweldo ni Mr. 50,000, yung buong 50 na pupunta naman daw talaga sa kanya. At araw-araw naman daw umuwi si Mr. Yun nga lang, may mga lipstick ang mga polo. Amoy pabango ng babae. Meron may bonding time naman daw sila sa mga anpak. Every weekend lumalabas sila. Yun nga lang problema, yung sasakyan ni Mr. may mga buhok ng babae na mahaba. Maikli naman ang buhok ni Mrs. Tapos may nakita pa siyang sanitary napkin na isang pakete na hindi pa nagamit. Iba naman daw sanitary napkin ni Mrs. Tapos ang pinaka-exclamation point, yung mga resibo ng motel. Pwede ba doon, engineer, mag-meeting sa mga motel? Kasi pero may mga motel din na may mga restaurant di ba? Masarap yung mga pansit nila. Kagaya sa Sogo, masarap yung pansit dyan. At saka yung sinigang nila. Kaya marami dyan, kung mahilig kang sumipsip ng mga ulo ng mga isda, dyan ka sa Sogo. Masarap yung mga sinigang nila. Walang biro. True. At saka kung gusto mo ng mga mahahaba, yung mga pansit nila, mahaba yung pansit nila. Kanton, bihon. Masasarap. Ano na naman. Hindi, nababanggit ko lang. Itirada nyo talaga. Sinasabi ko lang, wala namang masama. Kaya yan ang problema sa inyo. Kayo naman ang mga tagapakinig. Pag may luwabas sa bibig ko, masama kagad isip nyo. Subukan ninyo, pumunta kayo doon. Meron silang mga sinigang. Yung sabi ko, yung mga himahilig magsipsip ng mga ulo ng mga isda. Meron sila doon, mga lapu-lapo. Mga, di ba, yung mga mata. Yung mga gusto namang kumain ng mga pansit. Gusto nyong magkainan ng kamiting mo, doon kayo magkainan kayo. Pansit, sinigang. Ay, Mariosep. Totoo yan. Tawa ng tawa ito mga kulukoy na ito. Akala naman, binubola na naman. Totoo yan. Alas 8:02 ng umaga, wag ho kayong bibiti, mga kapatid. Uumpisa pa lang ho tayo. Diyan lamang ho kayo. Sa hypertension at high cholesterol pa lang, siguradong bagsak ka na. Paano na kung may diabetes ka pa? Yun lang. Live well. Kailangan panatiling tigasin ng katawan laban sa anumang uri ng sakit. Kaya araw-araw, take Gainuracell 3-in-1 capsules. Like us on Facebook, www.facebook.com/Gainuracell. Mahalagang paalala po, ang Gainuracell ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Libo-libong estudyante wala sa 4 na papublikong paaralan sa Benguet ang nanabik sa pagbubukas ng klase sa Hunyo. Ito ay dahilang may bago na silang mga silid-aralang makaraang magkaloob ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng kabuang 72 classrooms sa kanilang mga paaralan. Kabilang sa mga nabiyayaan ay ang mga bagong classrooms ng Baguio City National High School, Benguet National High School, Alno Annex at Alno Kaduori Elementary School at Tublay School of Home Industries. Sa kasalukuyan po, ang PAGCOR ay may naipatayo ng kabuang 79 classrooms sa 6 na lugar sa Cordillera Administrative Region or CAR. Maliban dito, may 82 classrooms pa ang kasalukuyan itinatayo sa 7 lugar sa nasabing rehiyon. Diyan lamang ho kayo, mga kapatid.
Kayo naman, tawa kayo ng tawa. Imbis na hindi tayo mahalata, nahahalata tayo. 92.3. Bakit kanyo? Kagaya ng totoo naman yun, nakapunta ako ng Sogo. Nag-order ako ng sinigang kasi sabi nila masarap. Masarap nga, pwede mong sip-sipin ang ulo. Ako, alam niyo naman ako Bisaya. Gusto ko yung mga sinigang na yan. Sinisip-sip ko yung mga ulo. Yung lalo na yung pansit. Dinidila-dilaan ko pa nga yung mga daliri ko. Masarap kasi. Talagang masarap yung kanilang sinigang. Tira kayo, tawa kayo ng tayang na naman kayo. Masarap ang buhay. Ito ang arangkada. Kaya yung ka-meeting ko, doon talagang nagkainan kami. Talagang to our heart's delight. Mahalagang paalala, ang Bravo Talagang sinip-sip ko yung siya naman hinigop niya naman yung sabaw. Nagkainan kami ng ka-meeting ko. Sa tagal ko sa industriyang ito, may mga oras Ayan na naman kayo. yung katawan ko sa stress. Nag-backdoor, ano na namang backdoor sungit ako. Julio. Subukan. Sino nakapunta na sa Sogo dyan? Pumunta kayo doon. May ganun sila. Of course, Julio, masabaw. Tirada nyo talaga. Lagi nyo kasi ako pinaghihinalaan na backdoor. Ewan ko sa inyo. Ano ba mukha ko? Mukha ba akong babaero na numero 1? Naku, huwag nyo na sagutin dahil sigurado baka tumira kayo ng oo. Tirada nyo talaga. Ano na naman tahong na buhay? Ikaw talaga dyan, tirada mo talaga. Ang oras 8:05 ng umaga. Kita mo? Maganda ang Sogo, malinis. Nag-order ka sana ng pagkain ng pansit. At saka sinigang. Sa darating na pasukan. Ito ang tiniyak ng Commission on Higher Education o CHED. Natural, lucid, Yoko. Hindi ka ba marunong humigop? Hindi ka ba kumakain ng mga ulo? Lucy? Ulo ng isda? Yung mga lapu-lapo? Hindi ka ba naturuan? Yung gano'n, no? Yung gano'n, yung mga ulo. Korek, yetske, pialungan, masarap ang tilapia. Natural. Ayun talaga. Ayan ka na naman, Julio Bermiser, ikaw ang alamat. Sa ibang balita, magsasampa ng Pauline Labteng. ang Volunteers Against Crime. Easy, ay na sinasabi ko Huwag nyo nang sagutin. Nakikinig si Mami. Mami, Karin, good morning, Ma'am. Pasensya ka na, Ma'am. Hindi, may binabasa lang ako, dito sa itong mga reaction ng mga kababayan. Narinig tayo ni Mami sa sa radyo. Alvarez sa hakbang na ito. Pero malaking tulong daw kung i-enroll sa ito ng mambabatas. Giit pa niya maraming kasong iniipit ni Morales dahil sa si Lena, Elizabeth, Russell. Hindi masarap ang ulo. Yung ulo ng isda, lapu-lapo. Minsan yung ulo ng tilapia. Depende. Yun ang masarap. Meron nga din sila doon sa parang menu nila. Meron doon fried sausage. Masarap yung sausage nila roon. Talaga yung parang bata ka pa yung pag pinirito. Medyo malutong-lutong balat. Masarap din. Kaya yung kamiting ko, yun ang tinira niya. Sausage, masarap. Ay ganito pa kahaba yung sausage. Nakalagay sa stick. Ginat-ngat-ngat niya. Yung kamiting ko. Available at Mercury. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi... Mailet, liwag, Malyet, liwag, Ami, Poliquit, Lucy, Joko. Lucy, kasi madumi ang isip mo. Ha? Correct, Mary Joy Martin, nandoon ang utak. Ano na namang ulo na makinis. Tirada niyo. Ewan ko sa inyo. Mag-usap-usap kayo dyan. Puro kalukuhan itong mga ito. Engineer. Ibang ulo na sa isip. Yung sinisip-sip.
Bonifacio Avenue mula NLEX patungong Manila, habang sa kabilang panig Ayaw ko sa mga ay ito. nanatiling banayad. Magulong kausap itong mga ito minsan. Road hanggang Road 10 sa Navotas. Siguro kung meron lang nakakapagsalita lang kayo, para tayo nasa palengke siguro ang ingay nitong kuha natin. Ano? Henry Sumarago at Virgilio Oquendo para sa Exactly, kanilang checking. ngayong umaga. Walang pinya doon, hoy. Merong fruit platter sila. Fruit platter. Alam niyo bang maaaring malaso ng ating katawan dahil sa May fruit platter sila pero wala yung pinya, yung separate. Wala. Fruit platter. May kasama pinya, melon, pineapple. Sa probiotic na tumutulong mag-eliminate ng mga bad bacteria at parasite na nagiging dahilan upang malaso. Lucy, ang sinasabi ko, may mga nag-order din na gano'n daw. Kasi pag tanong mo, ano bang kuhan dito, specialty? Ayan po sir, sinigang at saka pansit. Meron din po kami yung hotdog, sabing gano'n. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores, Watson, South Star, Rose Farm. Ano na naman, sinong ka-meeting mo na babae? Meeting yun. Tirada nyo, daig nyo pa yung asawa pag nagtanong. Basta meeting. Meeting. Ano, sino ro kasama? Daig nyo pa yung nanay ko nagtanong, ha? No. Meeting yun, meeting. Tirada nyo talaga. Meron nga Sam Salazar sa food platter, pinya, watermelon, saging, or Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na Fatima. Walang pineapple pero pinya. May walang pinya pero pineapple. Ano na naman yung Teresa Note? Kayo, inikwentuhan ko lang kayo. Second anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines. Thank you, Maria Amor, for sharing this video. Bob Job, thanks for joining. To serve the needs of everyone anytime. Julio, hindi ko alam yung ibig sabihin, ikaw pa, idol ka. Yan po, maganda ba yan? O compliment ba yan? O may banat dyan, Julio? Nagbabalik ang Ewan ko sa iyo, ang gulo nyo kausap. sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Bombo Asintado. Alas 8:11 na ng umaga, mga kapatid. Araw po ngayon ng Friday, May 19, 2017. Alright, dire-diretso tayo, mga kapatid. Dito lang nga po tayo, kahapon pa po natin pinag-uusapan. Ang tanong po natin sa mga kababayan natin, ano ang tanong natin dito sa Facebook? Tama lang ba na tanggihan ni Pangulong Duterte ang 250 million euros, hindi pesos, euros. I-compute mga engineer kung magkano yan. 250 million times ko yata yan. 60? Mula sa European Union, kung kaakibat naman ito ay pangingialam nila sa ating bayan. #EuroAid. Anyway, mga kapatid, nasa linya na po ng ating telepono si Senadora Cynthia Villar. Siya po ay miyembro ng Committee on Finance. Magandang umaga po, Senator Cynthia Villar, ma'am. Magandang umaga, Erwin, at magandang umaga din sa ating mga tagapakinig at Naku, ma'am, maraming salamat. Live din po tayo, ma'am, sa Facebook, by the way. Ma'am, being a chairman of the Finance Committee, kahapon po, may mga reactions po ilang kasamahan ninyo dyan. Medyo hindi nila nagustuhan daw itong pag-decline ni Pangulong Duterte doon sa European aid, yung EuroAid na sinasabing 250 million euros developmental aid. Ang reaction nila, bakit daw? Kailangan naman natin ito mga ito. Pero, sinasabi naman po kasi ng palasyo, meron kasing kaakibat na mga kondisyones na mahirap pong ibigay na tulad po ng itigil na raw itong drug war ng gobyerno or pakawalan po yung kasamahan nyo sa kulungan si Senadora Laila de Lima. So, ito po yung basis ng Duterte administration na
sinabihan mo nila, no thank you, dito sa 250 million euros. Kayo ma'am, ano po ang reaksyon ninyo being one of the members of the Committee on Finance? Actually, I would say na hindi naman to Committee on Finance, but Committee on Foreign Affairs. Foreign Affairs, alright. Opo. Ito po ang explanation po ng Malacanang, anything na may string attached and will affect our independent foreign policy, yun ang ayaw nilang tanggapin. May mga conditions. And I think it's a good policy naman that we maintain independent foreign policy. So, hindi po namin nakikita yung detalye ng mga aid, pero yun po ang explanation nila. But they reserve the right to accept yung mga aid that will help in economic development, poverty reduction, at saka humanitarian aid. So, hindi naman to po complete rejection. Ayaw lang nilang tanggapin yung may mga strings attached, na may mga conditions na pinibigay na tingin nila makaka-apekto ng ating independent foreign policy. Kayo ma'am, personally, what do you think? What is your assessment or your opinion on this matter? Tama lang ba na tanggihan muna natin? Not everything tanggihan natin, but ito pa lang naman ang tinanggihan ng Duterte administration because may kaakibat ito ng mga kondisyones or conditions. Sa inyo pong palagay, tama lang po ba, ma'am? Ako pa kasi pagtingin ko, kasi ako businesswoman ako. Right. In the overall scheme of things, hindi naman malaki ang effect niya sa ating economic development. Ayun. Minsan nagiging too dependent pa tayo on something na yun ang inaasahan natin. Well, if we can do it ourselves. Yes, So, yes. ako naniniwala na ang pagpunlad ng isang bansa ay nasa mga tao. Si Win Gatchalian. Yung effort ng mga tao to develop itself. Alright. Hindi ako masyadong Dindo Manhit, Professor Manhit, Astro del Castillo. minsan nakakasama pa na inaasahan pa natin yan. And then si Alvarez, Bebot Alvarez, Congress. Baka mas malayo ang marating natin. Diba? Alright. Very well said po, Senadora Cynthia Villar. Maraming salamat po ma'am. Magandang umaga ma'am. Maraming salamat. Well, si Madam Cynthia Villar speaking, on the point of view of a business woman, well, malinaw, kita nyo, narinig nyo na. It's not really going to affect much, yung mga ganun. Well, kahit na siguro much, pero kayo ho, tatanungin ko mga kapatid, okay lang ba? Dikta-diktahan ka na kung kayo ho ang Pangulo ng Republika. Ikaw Omer, or ikaw Risden, or Sbam, o Isa, sasabihin, January, sasabihan ka ng European Union, ito yung 250 million, pero gusto ko, makialam ako dyan sa pagpapatakbo mo ng bayan mo. Will you allow that? Common sense will tell you na maski ako mahirap, wag mo naman akong pakialaman. Bibigyan mo na lang ako ng ayuda, mangingilam ka pa sa pamilya ko. Or papakialaman mo yung bahay ko. Or bibigyan mo ako ng limos. Walang iniwan po yan. May magpapalimos, kakatok sa kotse mo, magaganon. Bibigyan mo pero batukan mo sa ulo. Or pagtawanan mo. Or sabihin mo muna, sumayaw ka muna. May kondisyon. Bibigyan kita ng 100 piso pero sumayaw ka muna dyan. Tama ba naman ho yun? I mean, may kaakibat na kondisyon. Tama lang na the government will not accept this kind of donations or whatever it is, help with conditions. Mario Joseph. Alright, dito tayo sa political analyst. Ito po yung kapitapitagan, isa sa mga ginagalang na political analyst mo ng ating bayan. Walang iba kundi si Professor Dindo Manhit. Magandang umaga po, Professor Manhit. Magandang umaga, Erwin. Sir, ito pong pagtanggi ng Duterte administration sa 250 million euros na aid sana ng European Union sa ating bansa, tinanggihan po ni Manong Digong, pero kasi, sabi po ng palasyo, may kaakibat kasi na parang papakialam na, and two of those are itigil itong war on drugs, and then pakawalan si Senadora Laila de Lima. Parang ganun po ang tono, kaya tinanggihan po ito.
Kayo, Prof, bilang political analyst, ano ho ang basa nyo rito? Ano po ang effect kaya nito sa ating bayan? Is there a big impact on this? Or the government is just sending a strong signal, a message na we have an independent foreign and economic policy. We cannot just accept whatever you tell us to do. Ang basa ko kasi dyan, Erwin, no? Na pag-aaralan ng mga nakaraan at hindi lang sa atin, kundi sa ibang bayan din, yung tatawag nating aid or grants. Talaga may mga kaisibat na conditionalities yan. And normally, these conditionalities naman should not go counter to our values. Correct. And I think in the EU, alam nila kasi the Philippines is one of the oldest democracies in Asia and also one of the premier advocates of human rights since before the dictatorship in 1986. So, tingin ko na ang pagtingin ng EU dyan ay ito ang paninindigan prinsipyo ng Republika ng Pilipinas. So they included that, I think, and this has always been included in some of the grants, not only by EU, but I think by some other Western nations. Ang hindi ko kasi naman nabasa, nagre-react lang ako sa balita. Right. Is yung issue ng kay Laila de Lima, for me, that's crossing a line. There is a criminal situation there, diba? There is a court decision. So, pero yung conditionality, talaga nilalagay yan ng mga nagbibigay tulong sa atin, no? Ang dapat lang basihan, we will not really know until it happens, is yung konsepto naman na malaking amount din yun, na malaki ang may tutulong sana sa, sa focus area, which is I think Mindanao, with the objective of uplifting the people of Mindanao to really address the people. Alright. Pero ang tingin po kasi ng ilan, lalo na po yung mga allies ng Pangulo, what they're saying is it only shows na yung pananinindigan ng administrasyon na ito na it has a different foreign policy now, and we are taking an independent foreign policy and economic policy stand, independent economic policy stand. Ang mahirap lang basihan kasi we have had an independent foreign policy naman ever since. Napaklaro niya, it's stated in our own constitution. Pero ang mahirap pag define mo independence is, does that mean you set aside other nations that have been partners of the Philippines, not only through grants and aid, because ang EU is also a big portion of our trade. Right. Importante ang export dahil baka sa umpisa pa lang to, aid, grants, maya-maya baka silipin pati yung trading relationship natin, tatamaan ng mga export-driven enterprises natin, and it might mean loss of jobs. Kaya hindi maganda if we will define it as independent foreign policy. Kasi maganda dyan ay iba't ibang bansa, nakipag-ugnayan tayo, pinapalakas ang usap sa kanila, at pinapalakas ang mga relasyon sa kanila. That is what is independent. Alright, very well. Maraming salamat po, Professor Dindo Manhit. Magandang umaga po, mabuhay po kayo. Maraming salamat. May punto rin naman ho si Professor Manhit. Lahat po naman po ng aid, may mga conditions. Like I said earlier, these conditions are like, sige, ito gagamitin mo para dito ha. Yun ang tinatawag na kondisyon. Itong ipapadala kong pera sa iyo, di ba, wala rin nung iniwan sa magulang yan. Yung anak nag-aaral sa Maynila, ang magulang natin sa probinsya, ite-text sa iyo, anak, naghulog na ako ng 2,000 piso. Yung 1,000 pangkain mo, dahil naglalakad lang yung bata, malapit lang yung boarding house. Yung 1,000 dyan, yung natitira, yung 500, bigay mo sa kapatid mo. Yung 500, bilihan mo ako ng pasalubong dahil uuwi ka mamayang gabi, bilang mo ako ng pasalubong dyan sa Divisoria. Yan po yung mga kondisyon na pinadala, or ibig sabihin kung saan mo gagamitin. I understand that. Wala akong question. Baka ito yung sinasabi ng gunggong na nagpadala sa atin ng mensahe kanina na may mga conditions. Oo. Pero ang pinupunto ko rito, kung ang kondisyon na ito is salungat na, hindi na tama, hindi na kondisyon ito, pagdidikta na ang tawag dito. It is not a condition anymore.
Eh, ang tawag na ho dito is dictating kung ano ang gagawin, ha? Alright. At hindi na doon sa pinag-uusapan yung pondo. Okay lang sabihin na, gamitin mo itong pondo Duterte sa ganito. We know that already where it is going. It is called, ito ay developmental aid. Ika nga, development para sa development, na no, para sa mga mahihirap, alright? Pero kung sasabihin mo na kaakibat nito, itigil mo rin. Ipadala namin itong pera, pero itigil mo yung war on drugs mo. Ipadala namin itong 250 million euros, pero pakawalan mo si Laila de Lima. What in the world do you call that? You do not call that condition. You call that as dictating what to do. That is what you call interfering with our internal affairs of the nation. That is called trying to get in to the affairs of this nation. Ang ibig lang sabihin, pinakikialaman mo na ang pagpapatakbo ng aming bayan, European Union. Listen up and listen good to the ambassadors of the members of the European Union. What you guys are saying before giving this aid at 250 million euros, you are trying to tell our government, before we give this aid, we want you to stop the war on drugs, and we want you to review the case of Laila de Lima because you believe that she is innocent. And that is not conditions, ladies and gentlemen. That is what you call interfering with our internal affairs, the internal affairs of this nation. Linawin ho natin, iba yung kondisyones na ito gamitin mo para sa ganito. Itong pera na ito, Duterte. Pero pag sinabi mo natin, itigil mo yan ganun, itigil mo, pakawalan mo yan ganun, hindi na po kondisyon yon. Kundi parang hino-hostage mo. Dahil kailangan mo pala itong pondo, gawin mo muna ito sasabihin ko. Then that is not condition. I mean, that is not requirements. O kondisyon yun, pero dinidiktahan mo na. How is that? Teka muna, ating alamin dito sa isa pong investment analyst expert po ito, Kasi this can be considered as an investment for the country. Itong 250 million euros. Si Luis Limlingan, head ng Research and Sales of Regina Capital Development Corporation. Sa po siyang investment analyst. Magandang umaga po, Sir Luis Limlingan. Hi, magandang umaga po sa inyo. Sir Erwin Tulfo po ito, sir. Live po tayo sa Radyo 5 in Action TV and of course sa Facebook. Sir, reaction lamang po na ito po pinag-uusapan na sa mga mula po sa mga boardrooms, sa mga hanggang sa mga karinderya kaninang umaga, ito pong pagtanggi ng Duterte administration sa 250 million euros. Ano po ba ang impact nito? Malaki po ba ang magiging impact nito sa ating kalakalan, negosyo, buhay dito sa ating bayan kung sa pagtanggi natin dito sa 250 million euros na ito, Sir Luis? Well, yun nga po, malaki naman yung nakikita namin impact. Ang EU kasi as a whole po, no, yung pinakamalaking foreign investor sa Philippines. Alright. Tapos po, no, I think may mga development projects ngayon nagamit yung assistance po ng EU, so that's around mga 30. Thank you, MGB. Although yun nga, parang kasi pagkaya po nung dati, minsan may nasabi po ang Pangulo, tapos minsan binabawa. In fact, yun nga po sabi po ni, I think ni Ernesto Pernia, no, na parang sana po na i-take back din ang Pangulo. Kaya I hope din, since ako naman po nasa market po, I hope ang reaction po ng mga investors mamayang umaga ay hindi naman siguro na sobrang negatibo po, no? Sana hindi pa uli ang lahat. Why will they react, sir, yung mga investors pagdating dito? And this is just an aid, sir, by the European Union. Besides, ang sagot po dito ng Malacanang was that for now, tinatanggihan mo nila because may kaakibat po siya na conditions like conditions that the war on drugs be reviewed or should be stopped, and then another condition that
Laila de Lima's case be reviewed again or she be set free. Dahil ang tingin nila, she was unjustly imprisoned because she's a staunch critic of, or she's a critic of the president. Yun ho ang paniwala. So, ito po yung dalawang conditions na sinasabi naman ng palasyo, teka, we were taking an independent foreign policy. You cannot dictate on us what you want us to do. Yeah, parang yun ho ang sinasabi ang dahilan. Ano ang basa niyo rito, Sir Luis? Since hindi naman kasi po yung background ko sa politics, pero Right. parang pagka check game po to, no? Kung sino una mag-good thing. Kasi, yun nga, parang gusto siguro na tinutubok ng bawat party po, no? Kung hanggang saan po kaya nila na gawin, no? Yung action. Siyempre sabi niya lang sa kondisyon ng EU, di ba? Gusto na yung more on drugs na Right. tingnan ulit, review po, and then yun po yung kaso po ni Senator de Lima. Or siyempre, I think nagmamatigas din yung administration siguro na gusto nila ituloy po ito. Kaya siguro kung ano yung reaction pa ng market mamaya, maka-leaders din po ito. In fact, I think yung bigger kasi, ang mas malaking kwento po yung GDP lumabas po ngayon lang din po, no, di ba? I think mas nakuha yung attention ngayon kasi 7% ang sinasabi ng karamihan, yung consensus 6.7, 6.4%. So, I think yan ang mas pinapansin ng market po ngayon. So, yung GDP natin bumaba from 6.7 to 6.4. What clarify po, no? I think yung official statement po ng administration was close to 7%. So, umakyat po yung market na almost up to 8,000 points. And then, nung lumabas nung that morning po, no? It was 6.4. And the consensus or median estimate at that time was 6.7%. So, it was well below expectations po. And I think the market fell by around 1% that the same day. Is that good, sir? Or what is the message here? I mean, para sa kalaman ng mga kababayan natin who are not into stock markets or who do not have any idea about this, paggalaw ng mga GDP and indexes and volumes, etc. What does it tell us? I mean, are we having a problem? Or should we be scared? Or our businesses, the people? Well, if you sa market kasi para maintindihan po ng hindi po I guess hindi walang participants masyado, no? Correct. Yung market kasi they discount information that they think reflect all information available. So bago lumabas ng GDP, ang assumption ng karamihan is GDP would be around 6.7%, and some even had it to 7%. Ngayon po na 0.4% ang lumabas, kumbaga nag-adjust po ang market na 6.4% lang pala ang growth. Of course, pero it's still a growth. It's not actually natapesan or nabawasan. There is a growth, as you were saying. Yes. By how many percent, sir? Yeah, so instead of 6.7 to 7, we got 0.4%. Okay. And of course, it was below consensus. But 6.4, if you look at this, is still quite healthy naman. Alright. Among us yan, in fact, we're the strongest, if not the strongest usually per quarter, sometimes we're just trading China. So, it's not something I think that we should panic about. Alright. Maraming salamat po, Sir Luis Limlingan, Investment Analyst. Magandang umaga, mabuhay po kayo, sir. Magandang umaga din po. Bueno mga kapatid, yan po ang point of view naman ng mga negosyante ho natin. Siyempre, pag negosyante, they always need funds, di huma, para ika nga to go on. Wala pong iniwan yan sa isang ina. Kailangan natin, darling, ng ganito, kailangan natin ng ganon. Pero si tatay, medyo may paninindigan. Hindi! Ba't tayo natanggap ng pera dyan sa mga magulang mo kung mura-murahin lang naman tayo? Bakit tayo tatanggap ng pera kay paring ganito?
tanggapin mo na. Minsan ganun sabi ni Mami, di ba? Tanggapin mo na, kailangan ng mga pan-tuition, mag-enrollment na bukas, mamaya, wag na muna yung fried na yan, mga fried chicken na yan. Sabihin naman ni tatay, hindi darling, hindi po pwede yan. Habang buhay na lang tayo, gaganong-ganon. Di ba, gagawa ako ng paraan, mangutang na lang ako doon sa kabila. Mangutang ako kay Engineer Mariscotes. Kaysa mga hintayin natin niya kay paring Pabling, yung pera na yan, pero kung ano-ano pinagsasabi niya. Parang ganun lamang ho yan, mga kapatid. Pero ako, kung ako hong tatanungin, I stand firm. Tama lang ho. Tama lang na tanggihan ho natin yan. Pakikialam na ho yan Mantaki mo, para ibigay, ito, para pinalalaway tayo, ito yung 250 million ninyo, ha? Pero, teka muna, kailangan ninyong pakawalan si Laila de Lima. Pero kailangan ninyong itigil na yung war on drugs ninyo. Bakit kanyo? Kasi mali ang nakarating na impormasyon sa kanila. Tapos, kaninong kasalanan? Sino pa? Alam na ho natin, alam na this. Mga nakasuot dyan ng dilaw dyan, mga dilawan. Yung mga nagngangaw-ngaw ngayon, dyan na sinasabi nila hindi transparent, sinasabi na alarming, may nagsitito pang isa, reckless daw, arrogante si Duterte, dapat daw magpasalamat. Paano ka naman magpasalamat, Senador Trillanes? Pakikialaman na yung buhay mo, buhay natin dito. Tama lang ho ba yan? Mabuti na lang, sir, hindi ka naging Vice President. Diyos ko po. Kung ikaw naging Vice President at naging Presidente, Panginoon ko, have mercy, ika nga. Oras ba natin, 8:35, marami pa ho tayong pag-uusapan. Wag po kayong kakalas, mga kapatid, di pa ho tayo tapos. Nako, though we only have about 30 minutes to go, pero marami pa ho tayong pag-uusapan. Marami pa tayong tatanungin at interviewin hinggil sa issue na ito, itong 250 million euro aid na ito, pero may kaakibat naman na kung ano-anong kagaguhan, wag na. Kung ako pa kay Pangulo, sana diniretso lang sinabi na isaksak nyo sa ngalangalan nyo yan, o isaksak nyo sa wet packs ninyo, hanggang sa kaloob-looban. Lintik, anuhin namin yan, pagkatapos didikta-diktahan nyo lang kami. Hindi na, utot yung glue. 8:36 na umaga. May problema ka ba sa irregular bowel movement? Uminom ng Fiber Health para sa katanungan at discount. Tawag or text sa 0909-383-8555. Ulitin ko po, 0909-383-8555 or tawag sa landline 808-1144. Mabibili po ang Fiber Health sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras po natin, 8:36 in the morning. Tawagin niya si IB. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Our 4-digit winning combination for tonight is... IB, nakailan na yung Fiber Health? Nakatatlo na? Tatlo na, binasa na natin yung kanina. Gaynuracil pala yung dalawang Gaynuracil. Tagdadalawa pala sila. Tama. Alright. O, sabihin mo kay Edson, wala ng baterya ito. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Sir, yung phone ko, Hindi na ako gumagalaw, pero yung isa gumagalaw dito, hindi na. wala lang yan, sir. Pero yung comment dyan, live pa din yan, sir. So, sabihin, ngayon... Okay pa yan, sir. Replay nyo lang yan. Pag gusto nyo sabay. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, News Update. Ang oras 8:37 ng umaga. Ni Dilima, blue talaga. Muling dinanatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sinibak na si dating DILG Secretary Ismael Sueno. Sa kanyang talumpati sa Davao del Norte, sinabi ng Pangulo na noong nagsisimula commercial. Oo naman, Jace. Walang commercial dito. Gumamit ng wangwang o sirena para makaiwas sa matinding trapiko. Iginiit ng Pangulo na mahigpit niyang ipinagbabawal sa kanyang mga gabinete ang paggamit ng wangwang at ang number 6 plate. Matatanda ang sinibak ng Pangulo si Sueno dahil sa maanumalyang fire truck deal sa Austrian government.
Sa ibang balita, nakalaya na si Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino matapos bawiin ng Department of Justice sa mga sinampang kaso laban sa kanya na may Libra, kinalaman sa solid conspiracy, pa rin kami kay Tatay Digong. Alright, illegal tama. drugs laban Phoebe sa kanya Hyde. Chinese interpreter na si Yan Yishu. Mismo si Public Alright. Affairs Office Chief Persida Acosta Julio ang Permiser. nagatid ng release order ng bote sa detention Dali, cell mana. ng Intelligence Utot Service dilan, ng dilaw. AFP sa Camp Aguinaldo. Emosyonal na Mina. magkabarap sa media si Rameses Marcelino. Mesa. Anya, pinapatawad niya mga operatiba na humuli at Easy, nagpatuloy sa Rameses. kanya. Ayun na naman yung Naniniwala torjak si na yan. Marcelino na walang mali sa naging desisyon Basto, ng DOJ. thank you. Makaraan siyang absent Betchay, sa sarapanan. kaso. Maaari nang makabalik sa military service si Marcelino. Ano na naman yan, Betchay, na ano, wala akong sinabing, meron ba salitang iyot? Philippine Standard Time, Iyot, 8:39 ng umaga. Iyo! Anak ng pating na naman sasabit tayo dyan, Betchay. Patay tayo dyan. Iyo. European Union. Walang letter T, Betchay, hindi iyot. Patay tayo dyan. Sasabi tayong pare-pareho dyan, Betchay. Tirada mo talaga, oh. Ulitin ko, European Union. Walang T doon. Kaya di mo pa sabihin, iyot. Pinagsama mo pa yung U at saka T. Dapat iyot, T. Tirada mo talaga. Ano yun? Saan mo nakuha yung T? European, ang Union. Oh. Wala namang sinabing European Union timing o European Union transnational, etc. Oh. Sinabi lang European Union. Minsan kayo rin nagpapahamak sa akin mga kulukoy. Betchay. Malinis so far, isang buwan na wala akong patawag mula sa opisina sa legal. Wala rin akong patawag sa MTRCB, lalong wala akong patawag sa KBP. Pero yung mga tirada niyo, yung mga iyot na yan, mapapatawag ako at baka masuspindi pa, buisit. Wala kayo tirada nyo talaga. Mga kalukuhan ninyo. Iyot daw. O, kita mo na Ariobla, isa ka pa. Alam na nila yan, ang legal naming backdoor. Ilonggo ba yun? Sunmig Barako 3-in-1 Coffee. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo ang gulo nyo mga kausap. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New Sunmig Barako 3-in-1 Coffee. Magpagas ka sa Petron para may exciting reward. Ay, may bago tayong segment sa templo ni Digong. Yung mga talata, kailangan kayo basahan at doktrinahan. Makinig. Ay, engineer, i-ready mo yung sa templo ni Digong. Kailangan doktrinahan ito mga ito. Ihanda yung mga talata natin. Mga salita ni Duterte. Okay lang ba? Dito na natin gamitin yung away. Hindi mo na gagamitin yung smile. Huwag na, dito na lang. Okay na ito. Gamitan mo. Ha? O, dito na sa mga kwan. Doktrinahan natin. Kailangan madoktrinahan. Puro kabastusan ito eh. Kailangan madoktrinahan na ito. Kayo, puro kabastusan. Kailangan kayo madoktrinahan ng mga salita ni Duterte. Mga nasusulat. Mga una at ikalawang aklat, kailangan ninyo paminsan-minsan sumamba sa templo. Sa templo ni Punto. Punto asintado. Para sa may edad 21 pataas lamang, magtakda ng oras at kailangan nyo magsimba. Magsamba pala sa templo ng Punto. at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957. Kung anong araw, isipin pa natin kung anong araw tayo magsasamba. Araw-araw siguro ang samba sa templo ng Punto. Hindi kulto, Punto asintado. Kailangan kayo basahan. Exactly. Rene Torres, kailangan basahan ka. Julie Labella.
Ikaw din, CJ Balangge, kailangan mo mabasahan, madoktrinahan na kayo at mabinyagan. Ewan ko sa iyo. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan o logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official website address ng PCSO ay www.pcso.gov.ph. Magandang balita mula sa Powerfield Gas Station. Pwede ka nang maging franchise co-owner ng bagong branch ng yung Powerfield. ipakain ko sa inyo, iyo yung dollar nyo. 4374. Basta tungkol sa iyo. Sa laro, kailangan may tibay na loob para maasahan at mapagkakatiwalaan. Pagdating naman sa pipes Wag yan. dapat may tibay na loob din. Kaya Pildex ang choice ko. Ang Pildex ay gawa sa 100% virgin materials na may technology, kaya maaasahan ko sa tibay. Fildex hot and cooled water pipes and fittings are the latest innovation in piping system. Sa pipes, tibay na loob ang gusto ko. Pildex, tibay na loob sa anumang panahon. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Brandon, go ahead! That's what I want to hear. I can see here. Bongo Asintado. Doktora Camille Garcia, ma'am, sandali lang po ha. Sandali lang. Give me about a minute na. Kasi may bagong segment tayo dito sa ating programa. Ito po ang ikang templo ng Punto Asintado. At kailangan nating madoktrinahan itong mga tagapakinig natin kasi minsan lumalabis na. Minsan pumapasok ng mga kademonyohan sa kanilang isipan, kaya kailangang madoktrinahan. At nakalagay yan. At yung mga dyan, yung mga kontra dyan, dito ang ating mga salita ngayon, nahango sa mga aklat ni Duterte, ay ating tatalakayan at pag-uusapan itong tungkol sa tulong ng European Union. Ito ngayon ang nababasa at nasusulat na dapat na kayong madoktrinahan. Sa unang aklat pa lang Duterte, talata 18, versikulo 9 hanggang 15, ito ang nasusulat tungkol dyan sa European Union. If you do that, we will cut the assistance and the aid. Ganun kaliit ang tingin ninyo sa amin. Pumunta ka dito, ipakain ko yung dollar. Dahil yan ay pinatutuhanan niya ngayon sa ikatlong aklat niya sa chapter 2 verses 34 to 37. Basa. Assistance, USAID, you can go to hell. EU, no wonder you are in shambles now. You cannot even agree to be together or not. Kaya, unti-unti na nating nakikita ang liwanag sa kanyang ikalawang aklat, chapter 12, verses 21 to 27. At ito ang nasusulat. Maybe God gave me only 2 years, 6 months, 1 year and a half to be president of this country. Basta let it not be said na hindi ko binigay ang pinangako ko. At yan po ang mga salita ni Duterte, dito po, sa templo ng Punto Asintado, mga kapatid. Anyway, dire-diretso tayo, 8:47, nasa linya si Dr. Camille Garcia. MSD, itanong mo sa dalubhasa. Hi, Doc. Good morning. Hi, good morning. Happy Friday, sana. Happy ang Friday, Doktor. Pasensya ka na. Yun ang bagong segment ko na madoktrinahan itong mga tagapakinig natin dahil minsan naliligaw ng landas so kailangan nila ng doktrina. Dapat lang. Ikaw din, Dok, may mga salita, may matututunan ka sa mga salita ni Duterte na kailangan madoktrinahan ka rin dahil para sa mga pag-ibig. Pakita mo, sample. Sample yung love one another. Ito nasusulat sa ikalawang aklat ni Duterte, chapter 12, verses 15 to 19. Ito ang sinasabi, Doktora. Love one another. Pray in God's name. Let us not hate each other too much. Kita mo? Pasok yan sa mga pangaral. Totoo yan. Kita mo. Anyway, Doktora, dito muna tayo. Merong isang housewife. Ito, basahin ko na lang, Dok. Ano po? Okay, sige. Dear Sir Erwin, ako po isang housewife, 30 years old na at may 3 anak pero maliliit pa, edad 10, 7 at 3.
Di ko po alam ang aking gagawin dahil sawang-sawa na po akong pagod na sa pambababae ng aking mister. Araw-araw po kasi akong sinisisi ng aking mga magulang at kamag-anak kung bakit daw ito ang aking pinakasalan. Kahit sinabi na nilang babaero ito. Pero Sir Erwin, hindi naman po kami pinababayaan ng aking mister. Kumpleto po ang kanyang sweldo. In short, hindi rin po kami kinakapos, bagkus ay nakakapag-aral ang aking mga anak sa private school. Yun nga lang, yung bunganga ng aking mga magulang at kamag-anak ay naririnig ko at ako ang sinisisi. Maging ang aking mga kaibigan nung college ay pinagtatawanan ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Tapusin ko na ba itong relasyon na ito at hiwalayan siya? At kunin ko ang mga bata? O hayaan ko na lamang dahil kompleto naman ang sustento niya sa amin? Umuwi naman siya sa bahay araw-araw at may bonding time pa kami pag weekend. Yun nga lang, masakit na makita na may mga lipstick ang kanyang mga damit. May mga chikinini ang kanyang mga liig kung minsan at amoy pabango ng babae pag uwi niya sa gabi. Maging ang kotse namin ay may mga buhok ng babae na mahaba. Hindi naman po mahaba ang buhok ko. Minsan pa nakita kong may isang pakete ng hindi pagamit na sanitary napkin sa kotse namin. Hindi naman yun ang sanitary napkin ko. Meron ding pagkakataon na meron pang resibo ng motel. At kapag kinukumpronta ko naman siya, panay ang sabi niya na lang na ito ay bahagi ng trabaho bilang salesman ng mga gamot. Kinakausap nilang daw mga kliyente sa mga motel na yun. At yung mga pabango na naamoy ko raw ay mga pagbeso-beso ng kanyang mga kliyente. Really? Sir, naguguluhan po ako. Ano po ang aking gagawin? Lubos na gumagalang, lonely wife. Yan. Lonely talaga. Doktora? Okay. Napaka-lonely naman ang kanyang buhay. Pero may pros and cons eh. Yung con, babaero ka, bla bla bla, etc. Pero pro, kompleto recados. May bonding time pa, etc. Hindi pinababayaan ng pamilya. Kasi iba, pag ng babae na, period na. Ito na lang, itong sweldo ko, 10,000, ito na lang, 2,000 sa'yo. Pinabayaan ng pamilya. Ito, nariyan pa rin. And then, yung oras, nariyan pa rin. Nariyan, nakikita ng mga bata, every night, umuwi si tatay. Pag weekend, bonding time si tatay. Yung si Mrs., nararamdaman niya na ng babae ito, may mga chikinini, mga lipstick ang damit, etc. So, magulo, doktora, di ba? Oo, kasi ganun, alam mo, una-una, no, kaya siya nagda-doubt kung talagang gusto niyang hiwalayan o hindi. Dahil kasi yung responsibilidad ng isang tatay, ng isang asawa, ginagawa niya. Kaya talagang nalilito siya. First and foremost, lonely wife, dapat kasi ang iisipin mo dito, yung decision mo para sa pamilya mo at hindi yung pressure coming from mga kaibigan at saka mga parents and relatives mo. In the first place, alam niya na ever since alam niyang babaero yan. Dahil kasi hindi naman naabot ng 3 anak mo kung hindi mo sabihin na natagalan mo yung ginagawa ng husband mo. Pero hindi kaya, there comes a point in our life, doktora, na we decide na no, enough is enough. Hindi kaya ganun ang nararamdaman niya? So, pwedeng maging gano'n ang decision niya. Pero, Sir Erwin, tandaan mo, 10 years old yung eldest na anak. So, parang, it will come to a point na kung sasabihin niya enough is enough, paano yung bigla na lang niyang ihihiwalay yung mga bata considering the fact na sabi nga may bonding time, palagi namang may quality time patong si husband sa kanyang pamilya. So, yung pag-explain na gano'n naman, anong ginawa mo? Ba't mo pinaghiwalay ba yun? It will create confusion sa pamilya. Siguro dapat lang na mag-usap muna sila. Kasi, alam mo yung sinasabi mo na trabahong medrep, yung pagtagamot, talagang grabe ang PR na kinakailangan. Pero kailangan bang meron chikinini? Kasama ba yung doktora? Ayun ang mahirap. Kasi sana malaman ni husband, alam niyo ba na merong namamatay sa chikinini? Diyos ko po. Paliwanag niyo ito. Para sa doktora, sandali lang. Ito ay importante ha. Ito ay kalusugan ng bawat Pilipino, ng kalalakihan, hindi lang yung mga may asawa, pati yung mga walang asawa. Ano yun, doktora? Pakipaliwanag properly.
Okay, tandaan natin na pag sinabi mong chikinini, di syempre sumisip-sip yan ng dugo, nagkakaroon ng pasa. Diba? So ngayon yung iba sasabihin, ay ano lang yan, parang namuong dugo. Merong ibang tao, dahil kasi pag namuo yung dugo na ganun, nagkakaroon ng blood clot, dahil kasi karaniwan nasa leeg. So hindi mo akalain. Meron din iba sa dibdib, doktora. Yun pa nga. Ngayon, magugulat ka na lang pag tumaas ang presyon ng dugo, maaaring dahil nagkaroon nga ng blood clot, puputok ito at magiging sanhi ng iyong kamatayan dahil kasi nga pumutok yung ugat mo. Di ba sinasabi, ano, ikinamatay ng taong ito? Naputokan ng ugat. Sandali lang, doktora, ha? Sandali lang. Sa chikunini. Sandali lang. Dok, Amang, halika nga rin. Napapunta mo si Amang dito. Dala nga ng tubig. Yes, doktora, go ahead. Continue. Oh, diba? So, syempre, diba pag sinabing gano'n na, bakit nagkaroon ng blood clot? Pag titignan mo ngayon sa autopsy, ang kadahilanan kung bakit nagkaroon ng pagputok ng ugat dahil kasi nagkaroon nga ng bara. Dahil doon sa pagsiksik ng dugo na gano'n, dahil sa chikinini. Kahit sa dibdib, doktora, yung chikinini, magkakaroon ng blood clot? Pwedeng mangyari yun. Kaya nga dapat, alam niyo, pagkatapos ng ganyan, di ba, ano ba ang ginagawa pag merong ganyan sa pasa? Di ba, nilalagyan ng yelo para sa ganon, medyo mawala yung pag-swell, yung inflammation. What more, tandaan natin, baka baka may yelo tayo dyan. Nagkaroon ng tooth decay, mas matindi. Kumuha ka ng yelo. Parang akala mong na-rabies. Mamaya na. Kaya malaki ang kahalagan paano ang pag-iingatan ng katawan pag nagkaroon ng mga maraming chikinini. Diyos ko po, yung pala yun. Naku, akalain kasi lalo ng mga high school, di ba? Mga boys sa college, akala okay na, sikat pa, ha? Delikado pala yan, nagkaka-blood clot engineer. Oo, totoo yun. Anyway. Mga death occurrence dahil doon. Maraming death occurrence! Ay, Diyos ko po, Panginoon. May namamatay sa chikinini. Jesus Maria Joseph. Julio Bermiser at saka Rameses Mesa. Alam nyo na, ha? Alam na this. May mga namamatay sa ganyan. Kaya mag-ingat at mag-ingat. Kahit saan yan, doktora, kahit sa dibdib o kuan o sa liig. Kasi alam mo, may mga tao na talagang hindi siguro nila alam na masyadong manipis ang kanilang blood vessels. Kaya parang sinabi mo, di ba, pag sa plastic balloon, parang gusto mo magkaroon ng anak yung plastic balloon mo, tapos aangat mong gano'n na merong maliliit na lolobo, yung parang gano'n. Kaya gano'n ang tendency ng blood vessel din. Yan ang sinasabi kala Edson at saka dito kala engineer. Mag-ingat kayo yung mga blood vessels nyo. Kailangan kayong exercise. Si Edson lagi nag-exercise. Si engineer hindi Yun ang problema. Ayan ang nakakatakot pala yan. But anyway, balik tayo doon kay engineer. Yung sinasabi mong medret pa, may kasama pa rin ba yung doktora pa may lipstick yung kwelyo niya, yung damit niya? Natatalisod yung kanyang kausap at bumabangga yung labi doon sa kanyang polo? Hindi na, iba na yun. Kasi usually naman, pag halimbawa harap sa mga doktor, beso-beso lang. O kaya nga magkakaroon ng lipstick yung pwede. Iba yung klase yun. Gabi-gabi rin, mabango si Mr. Tapos sinasabi ni Mr. pag beso-beso niya sa mga doktor, mga nurses, kaya mo siya mabango. Pero yung explanation, hindi ko talaga maintindihan. Bakit may buhok na mahaba? Doon may clean naman daw buhok ni Mrs. Ayun ang mahirap. Baka naman may cancer yung kanyang kasama dun sa kotse. At palagi may buhok na mahabang naglalagas doon. Ano ba yun? Yung sanitary napkin, paano raw yun? Hindi naman daw yung brand. May mga brand. Pasensya na kay doktor, ako yung lalaki. May mga brand pala yun. Ako bibigyan ko ng kahulugan siya. Alam niyo ba ang sanitary napkin? Isa sa pinakamagandang pamamaraan para yung pag sa kilikili, hindi sa maggamit ka ng deodorant, siya na ilalagay mong underpants kasi mas magaling na absorbent siya for perspiration. Hindi kaya magmumukha kang tanga, doktora, naka-t-shirt ka, ang kapal-kapal ng kilikili mo, may nakalagay pa na sanitary napkin. Di ba absorbent? Absorbent. Maganda rin ito pa muna sa pawis, pag pawising ka, yung overnight, yung pang-overnight, yung heavy. Ay, sobra daw. Panganda yun. Iba na klaseng pagpapawis. Hindi naman pinapawis. Ano na namang may amoy? Hindi pa nagamit, engineer.
Eh, pag di ba may mga kababayan na sobrang pawis sa liid, tsaka pag matraffic, yun ang gamitin mo, talagang absorbent yun, nakalagay. Overnight, ha? Kasi ano yun, antibacterial yun. Correct, o kita mo? Tulad ng mga panyo-panyo na magka-create ng bacteria. Kaya nga sanitary eh. Ang problema lang doon, pag dating mo sa opisina, sabi ng mga office mates mo, bakit amoy sanitary napkin ka? Ay, may scent na ngayon yung iba. Meron ng scent. Ano mga pabango ba dyan, doktora? Kaya ngayon ang mahirap nga doon eh. Ganito na lang. Siguro mas maigi mag-usap silang maigi. Okay. Kasi kung sasabihin mong paghihiwalay ang gagawin nila, kaagad-agad, it will create confusion sa mga bata. Bata pa rin ang mahihirapan dito. Tapos at the same time, kung talagang sabihin nga na pressured sila ganyan, syempre, baka mamaya i-withdraw yung sustento na yan, biglang gumawa na lalong matuwa yung sinister na, ito na nga inaantay ko na mangyari, talagang ikaw na yung magsawa. So, siguro isipin mo maigi, bakit ba nang bababa itong si husband? Ano ba yung dahilan? May kulang ba sa akin? Or kailangan ako din ay mag-act as parang babae rin ng asawa ko para sa ganun maalis yung ganitong klaseng gawain ng asawa ko? Dapat siguro si Mrs. pumunta dyan sa mga mall, bumili ng mga Victoria's Secret. Yung mga ganun ba tipo, doktora, di ba? Oo. Kasi baka si Mrs. yung pantulog ni Mrs. galing sa Divisoria, yung mga bulaklaki na duster. Dapat yung punta ni Mrs. pumunta siya sa mga underwear na yung mga seda na yung pang matanda. Dapat pumunta si Mrs. sa mga H&M, mga ganon. Pumunta siya sa women's section, mga lingerie, at yung mga pantulog na see-through. Para pag pinatay man niyang ilaw at nakabukas lang yung lampshade, nakikita, nakatalikod si Mrs. Kunwari may hinahalukay sa aparador, nakatuwad na gano'n, nakikita ni Mr. yung kalangitan. Totoo yun. At the same time, siguro dapat, Sir Erwin, magpahaba na rin siya ng buhok. Ayaw, papa. Anyway, doktora. Kasi ibang mga lalaki, gusto medyo hinihimas-himas na buhok. Ano yan, kabayo? But anyway, doktora. Maraming salamat po, Dr. Camille Garcia. Thank you for your time again, Doc. Thank you. Ay, thank you rin. Happy weekend. Happy weekend. Ay, pero tama na yung tawa kayo ng tawa. Tapos na yung oras natin. Hanggang 9 lang tayo. Lunes, kita-kita tayo. Maraming salamat. Dickies USA, Chancellor Shirts and Slacks. Dr. Jean Marquez, their clinic. Ay, sabi ni Dr. Erwin, halika nga rito at ayusin ko yung mukha mo. Medyo magaspang na. Thank you, Dr. Jean Marquez. Diyan po sila sa Timog Avenue, Quezon City. May mga laser na sila, surgical, kompletos, ricados. Gusto mong tumangos ang ilong, diyan ka. Gusto mong mag-bumper, diyan ka. Gusto mo nang padagdag ng wet packs, diyan ka. Dr. Jean Marquez, their clinic. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. Bye! Thank you guys, thank you.